Glory to God! Glory to Christ Jesus! Isa pong masaganang palakpakan sa ating Yahweh El Shaddai. Pinagpala po ba ang lahat? Amen. God is good. And all the time. Amen. Talagang napakabuti po ng ating Panginoon. Kayo po ay aming binabati. At praise God po dahil marami po tayong ngayon. Amen. Pinagpala po ang Monday. Amen. Are you blessed? Amen. Dahil kaka-receive lang po natin ng Eucharistia. Kaya lahat po sa atin ay blessed na blessed. Amen? Amen. Bago po ang lahat, amin po binabate ang nanonood sa FB Live, sa YouTube. Kayo po ay aming binabate ng pinagpalang hapon, umaga, gabi. Saan man po kayong naroroon sa dako ng mundo, kayo po ay aming binabate na pinagpalang mandi po sa atin lahat. Amen? Meron po ba tayong baguhan? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Welcome. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Dito lang po, sister. Music maestro. Sa pamilya, kami nagaganap na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahal. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig ang siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya'y manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagaganap na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Pamilya ni El Shaddai. Pamilya ni El Shaddai. Amen. Glory to God. Sister, kami po ay nagagalak at nandito ka po ngayon. Nais ko lang po ipaliwanag sa iyo kung ano pong nasumpungan mo sa araw na ito. Ang El Shaddai DWXI Prayer Partner International ay isa pong Catholic charismatic movement na ang ibig sabihin ng layunin nito ay ihayag ang mabuting salita ng ating Panginoon sa ating lahat at sa mga tao pong nanghihina at ang El Shaddai po ay galing sa salitang Hebrew. Na ibig sabihin ng El, God, ang Shaddai naman po ay Almighty. At isa po pong kahulugan ay God is more than enough and also patient one. Amen. Meron po tayong panyo dito. Ito po ang panyo na ito ay mayroon po tayong dasal dito, Salmo 91. Ito po ay dinadasal ng mga prayer partner 6 ng umaga
12 noon, 6 p.m. at midnight. O, kung kayo po ay may karamdaman or kayo po ay nabibigatan, pwede nyo po ito basahin. At ito po ay ano lang po ito, panyo lang po ito, pero ang nakasulat din po ay mahalaga. Kaya kung babasahin nyo at dadasalin nyo po ito na may pananalig sa inyo, may pananalig at paniniwala sa ating Panginoon, ay ito po ay mangyayari sa inyo. At meron po tayong bookmark. Walang nakalagay na schedule. Ang schedule naman po ng gawain dito ay ang Monday to Friday dito sa St. Joseph at ang Saturday doon naman at Sunday doon sa Saikong. Ganon din po ang time, 12 na ang start ng Mass at go on na po sa hanggang 2:30 ng hapon. Kaya kami po ay nagagalak. Thank you po, Sister, dahil tinugon mo po ang paanyaya ng ating Panginoon. At ito po ay hindi lang po una, kundi ito po ang umpisa ng iyong pakikipagtipan ng ating Panginoon. Amen? Naway makasama ka po namin sa araw ng Lunes. Amen? Ipaano lang po namin kung ano po yung pangalan mo at kung saan ka po sa atin sa Pilipinas at kung ano po ang day off mo. Hello po everyone. I'm Cheryl Cordero Morales from Mindanao, South Cotabato. And every Monday po ang day off ko. Thank you. Amen. Glory to God. At kami po ay nagagalak na makasama ka po namin every Monday. Glory to God. Glory to Christ Jesus. God is good. All the time. And all the time. God is good. Pinagpala ba ang lahat? Amen. At sino ang unang maghahayag ng kanyang pagpapala? Mayroon po tayong bisita, si Sister Josie po. Pinagpala po dahil nandito po siya ngayon. Amen? Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen, nakasyo. Amen. Hello, Sister Cherry. Amen. Mga kapatid, pagkakataon na po natin ito na ihayag ang kabutihan ng ating Panginoon dahil po natutuwa ang Panginoon kapag inihayag po ang kanyang pagpapala para sa atin dahil nandyan po lagi ang Panginoon sa atin. Amen? Amen. Sister, ikaw po yung na-welcome namin sa unang baguhan. Amen. Wala naman po silang ipagpatoo. Nais ko lang po ako na lang po muna, nais ko lang po ibalik ang mataas na papurit luwalhati sa ating Panginoon. Dahil nung last Thursday po, nagkasakit po ako. Talagang napakabuti po ng Panginoon dahil talagang sabi ng amo ko, Grace, magpa-taste ka ng COVID. So nag-try po ako at thanks God po at negative po. Hanggang ngayon napakabuti po ng Lord dahil yung pagmamahal ng amo ko at yung laging nandyan yung caring niya ay talagang pagpapala na rin ng Panginoon sa akin dahil talagang binigyan niya po ako ng employer na napakabait po. Yan lang po talaga. At yun po ang dahilan kung bakit na matagal na rin ako sa gawain. Kaya sila po ang ginagamit upang dito po ako matuluyan po sa kanya dito sa Hong Kong. At patuloy po akong gamitin ng Panginoon sa kanyang ubasan. Amen? At meron po si Sister Neresa. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Magandang hapon po sa inyong mga kapatiran. Ang pagpapasalamat ko po sa Panginoon, yung isang kapatid ko po ay natatrabaho po siya sa bandang Cavite. So, di siya masyadong maganda ang takbo ng career niya doon. So, ang pinapapasalamat ko ay bumalik na po siya sa corporate ngayon. Nasa Metro Manila na po siya natatrabaho at malapit po sa boarding house niya. So, salamat po Panginoon sa patuloy mong paggabay sa aking kapatid at sa iba pang kumong pamilya. Thank you Lord, thank you Jesus.
Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Ganyan po kabuting ating Panginoon. Wala na po tayong time at tayo po ay mag-uumpisa na. At sa bungad na panganalangin po ay gagamitin po ng ating kapatid, Sister Dina. At sa maghahayag naman po ng banal na salita ay ang ating brother Edgar Relacio. At sa panambahan naman po ay ang El Shaddai Gospel Music Ministry. Sa pangunguna po ng ating kapatid, Sister Estelita. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos amang banal na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos nagbibigay buhay at ikinabubuhay. Ang Diyos na mahabagin, maunawain, mapagpatawad, mapagbigay, at higit sa lahat tagapagligtas. Narito po muli kami, nagpakumbaba, humingi ng tawad sa aming nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aming kapwa, at higit sa lahat sa iyo, Ama. Linisin niyo po ang aming karumihan mula ulo hanggang talampakan, nang sa ganon malinis kaming magpuri at sumamba sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa kapatawaran na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa isang linggong nagdaan. Maraming salamat po sa mga biyat kalakasan na patuloy pinagkaloob mo sa amin. At maraming salamat po sa mga pagsubok na aming naranasan at sa aming pang mararanasan. Lord, kayo po ang Diyos na tapat, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Dalangin po namin sa araw na ito, pagpalain mo po ang buong maghapon. Pagpalain mo po ang iyong taong sinugo na maghahayag na iyong mabuting balita. Pagpalain mo po ang kanyang buhay, sampo ng kanyang pamilya. At higit sa lahat, pagpalain mo po ang mabuting balita na kanyang ihayag. Nawa, kami pong ganap maunawaan at tumimo po sa aming mga puso't isipan. At ito po ay aming kalakasan sa pang-araw-araw. Pagpalain mo po ang lahat ng naririto sa aming mga prayer request, Lord. Kayo po ang nakakabatid sa bawat isa. At inaangkin na po namin, bababa kami sa lugar na ito, answered prayer po kaming lahat. Lord, wala na po kaming maibang mahihiling kundi papurit pagsamba sa iyo lamang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Oh, hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name, oh God. Oh, glory to God. I sing praises to your name, Lord. We magnify your name, oh God. Hallelujah. Jesus.
glory to Christ Jesus. Palakpak po ang mga kamay na yan ng malakas sa ating Panginoon. For He is great and worthy to be praised. Amen. Amen. Hallelujah. Handang-handa na po ba tayong lahat? Amen! Sumayaw, umindak sa ating Panginoon. Amen. Sabi nga, ihayag natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Yes, Lord. Oh, glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. One way, Jesus. I lay my life down at your feet, oh God. Hallelujah. I lay my life down at your feet. You're the only You're the one. only one I need. I turn to Turn to you you and you are always there. in troubled times. In troubled times, it's you I see. I put you first. Put you first, that's all I need. I humble all. Humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are always, always there. Every now and everywhere. And everywhere. Your grace and love so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, Yesterday, today, the same. forever tell. Forever till forever is over. One way, Jesus, You're the only one. that I could live for. One way. One way, Jesus, you're the only one that I could live One for. way. One way, Jesus, you're the only one that I could live One for. way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, We're living. we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. One way, Jesus. Isa lang po ang ating daan, si Yahweh El Shaddai. Amen. Oh, glory to God. Glory to Christ Jesus. Ang sarap magpuri sa ating Panginoon. Oh, glory to God. Napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah. Oh, glory to God. We magnify your name, O Jesus. Hallelujah. You are so beautiful beyond description, O God. Oh, hallelujah.
majesty enthroned above. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words. Marvelous for words. Too wonderful. Too wonderful for comprehension. Like nothing ever seen or heard. Like nothing ever seen or Who heard. can grasp? Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful. You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. Majesty enthroned above. And I stand. I stand in awe of you. I stand. I stand in awe of you. Holy God. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words. Too marvelous for words. Too wonderful. Too wonderful for comprehension. Like nothing ever seen or heard. Like nothing ever seen or heard. Who can grasp Who can grasp your infinite wisdom? wisdom? Who can fathom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. Majesty enthroned above. And I stand. And I stand in awe of you. I stand. I stand in awe of you. Holy God. Holy God, to All praise is all due. praise is due. I stand in I awe of you. stand in awe of you. And I stand. And I stand in awe of you. I stand. I stand in awe of you. Holy God. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. 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 We glorify your name, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Give you praise. Give you To God be the glory.
Let us sing, Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. Let all that is within me thank His holy name. And now let us sing praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of Thy reign, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkar Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the realm, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast on her knees, you burned the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of Thy name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkar Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Aming Panginoong Heso Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos na buhay, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, purihin ka magpakailanman. Years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just do not understand.
Dakilang El Shaddai, Ama naming nasa langit, ang Diyos na tunay na nagmamahal po sa amin, na sa kabila ng aming mga pagkukulang, pagkakamali o nagagawang pagkakasala, hindi po nagbabago ang iyong pagtingin sa amin. Hindi nagbabago ang iyong pagmamahal sa amin. Kailanman, O Diyos, hindi kami nawawala ng lugar sa puso mo. Salamat, O Diyos, na sa araw po nito, muli mo kami binigyan ng pagkakataon na makalapit sa trono ng iyong biyaya at habag upang ikaw ay mapag-alaya namin sa araw na ito ng mga papurit pagsambang nararapat namin, O Diyos, ialay sa iyo, sapagkat ang nais mo, lahat ng may buhay sa daigdig na ito ay magpuri sa iyo. Salamat sa buhay at kalakasan muli mong pinahiram sa amin, at ang buhay na to ang may aming ipinagkakatiwala sa iyong pag-ibig, sa iyong banal na kapangyarihan. Itago mo po kami sa araw na ito sa iyong kalinga, Panginoong Jesus. Dalangin namin, dakilang Ama naming nasa langit, na sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, na nag-alay ng kanyang buhay para sa aming katubusan, patuloy mo nawang dinggin ang aming mga dalangin sa dako pong ito. Ikaw lamang ang Diyos, o Ama naming nasa langit, na tunay makapagkakaloob ng aming pangangailangan, tulad ng pagkakaloob mo sa amin ng bugtong mong anak na si Jesucristo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, buong puso po kami nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan, at aming inaamin, wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay po namin. Higit namin kailangan ng iyong tulong. Hindi sapat ang aming lakas na taglay. Hindi sapat ang karunungan meron po kami. Dakilang Ama naming nasa langit, ikaw ang kapunuan sa buhay po namin. Ang magagawa mo sa buhay namin ay hindi magagawa ng sino pa mang tao sa daigdig po nito. Bilang Ama naming nasa langit, nananalig kami na sa aming paglapit sa iyo sa mga sandaling ito, hindi mo kami bibiguin. Ipagkakalob mo sa amin ang aming mga kahilingan. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. ng Panginoon na diniwa sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, naiwas na, tayo ay tutulungan niya. Purihin
At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon po kay San Mateo, Kabanata 12, simula mga talata 38 hanggang sa susunod na talata. Sinabi naman sa kanya ng ilang eskriba at mga pariseyo, Guro, maari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing nasa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Nineve laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na yaon, titindig din ang reyna ng timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Panginoon. Bigay natin ang papuring palakpak para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Haleluya, haleluya. Sa Kanya lamang ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa walang sawang ginagawa po ng Diyos na kabutihan po sa bawat isa po sa atin. Amen? At kabutihan na alam po natin mga kapatid ay patuloy na gagawin ng ating Diyos kung tayo po ay nananatili lang sa kalinga ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? At handa na ba kayong makinig? Amen. Sinong handa ng makinig? Okay. Lahat po tayo po ay sige po, pwede na po silang maupo. Salamat sa ating dakilang El Shaddai. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon ngayon na inaabot po ng salita po ng ating Panginoong Jesucristo, maging pagpapala sa inyong lahat ang salita po ng ating Panginoon. Kamusta na kayo? Happy and prosperous talaga, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Lahat po yan ay ating pong pinaniniwalaan. Lahat yan ay mayroong Diyos na makakagawa niyan sa atin. At bilang pananampalataya ay pinapahayag natin na ang kabutihan na yan ay mangyayari sa atin dahil mayroong Diyos na nagmamahal at handang gumawa niyan sa atin. Amen? Dito po sa atin pong Ebanghelyo ngayon na tinunghayan, may mga tao dito o mga dalubhasa sa kautusan na lumapit sa ating Panginoong Hesus kagaya ng mga eskriba, mga pariseyo, na nung sandali na yan, nagtanong sila sa ating Panginoong Jesucristo na sabi nila, magpakita kayo ng palatandaan mula sa langit, palatandaan mula sa langit, at bakit naman nila hinihiling na ang ating Panginoong Jesucristo ay magpakita ng palatandaan mula sa langit? Kapag tayo naghahangad ng palatandaan mula sa langit, ay tila baga na kung sandaling yan, yung palatandaan na yan ang maghahayag sa atin na dumating nga sa atin ang paglingap ng Diyos. Amen? Ang paglingap ng ating Diyos. Dito po sa Ebanghelyo po ni San Lucas, kabanata po ay
kabanata ay 7 at talata po ay 16. May isang pangyayari po dito na kung saan sa pangyayari pong iyon, may nasabi po ang mga tao na dumating sa kanila ang paglingap po ng Diyos. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, kabanata po ay 7 at talata po ay 16, sinidlan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating sa atin ang isang dakilang propeta, nilingap ng Diyos ang kanyang bayan. Amen? Ang sabi po dyan, dumating sa atin, ang sabi po dyan, ang isang propeta, nilingap ng Diyos ang kanyang bayan. Ito po yung pangyayari na ay nasalubong ng Panginoong Hesus, yung anak, yung libing ng isang babaeng balo, at nung masalubong ng Panginoong Hesus, yung anak ng babaeng balo ay binuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At yung pangyayari pong iyon ay nakitaan nila, nung sandali na yan ay pinadalhan sila ng Diyos ng isang dakilang propeta, tanda na kung saan ang bayang iyan ay nililingap ng Diyos. Nililingap ng ating Diyos. At yan po ang nais nilang hingin sa ating Panginoong Jesucristo ng mga tao po na ito, na kung talaga si Kristo ang siyang pinadala ng Diyos para yung paglingap ng Diyos ay kanilang maranasan, ay magpakita nga ang Panginoong Hesus ng mga palatandaan mula sa langit. Sa isang bahagi ng Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay 11 at talata po ay 2, ang sabi po diyan ay ganito, nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya nagpasugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinapatanong sa kanya, kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba? Ang tinutukoy po dyan ni Juan Bautista, kayo ba talaga ang Mesiyas na ipinangakong darating o meron pa kaming hihintayin? Kayo na ba talaga yung Mesiyas na pinangako ng Diyos na sa pamamagitan ng Mesiyas na yan, ang Diyos ay darating sa amin ang paglingap ng Diyos? Ang sagot po ng Panginoong Hesus ay ganito. Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Ang inyong narinig at nakita. Nakakikita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga kitongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay. At ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin ng sandali na yan, lahat ng pangyayaring iyon na sinasabi ng Panginoong Jesucristo, ibalita nyo kay Juan Bautista ang lahat ng inyong nakita. Ang sabi niya, ibalita nyo yan sa kanya. Bakit yun ang sabi ng Panginoong Hesus? Ang sabi po rito sa talata po sa sulat ni Santiago, kabanata po ay 1 at talata po ay 16, sinasabi po dito o talata po ay 17. Ang sabi, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit. Bawat mabuti, ang sabi dyan, bawat kaloob na mabuti at ganap ay mula sa langit. Ibig sabihin, lahat ng nangyayaring iyon na nakikita po nila, palatandaan galing sa langit. Amen? Palatandaan galing po sa langit. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binababayaan man sa dilim. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi po dyan, lahat bawat mabuti at ganap ay galing sa langit. Kaya
Nung nagtatanong si Juan Bautista, kagaya ng mga tao na ito na naghahanap ng palatandaan kung siya na nga ang Mesiyas, na sa pamamagitan niya na yung paglingap nga na pangako ng Diyos ay tunay na nagaganap sa pamamagitan niya, ang sabi lang ng Panginoong Hesus, sabihin mo na lang ninyo kay Juan Bautista na nakakakita ang bulag, nakakarinig yung pilay, di ba? Nakakalakad yung bingi. Nakikinig pa ba kayo? Palakpakan natin ang ating Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin, nakakarinig yung bingi, nakakalakad yung pilay, gumagaling lahat ng karamdaman. Palatandaan ng sandali na yan nang hindi magagawa ng tao, nangyayari dahil nagagawa ng ating Panginoong Yesu Kristo. Bilang palatandaan, dumating na ang paglingap po ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoong Yesus sa mga tao po nito, walang ibang ibibigay sa inyo na palatandaan na dumating na nga ang paglingap ng Diyos. Amen? Sa inyo. Kundi ang palatandaan na nangyari po kay Jonas o ang palatandaan na nangyari kay Jonas. Nung panahon na yan, na si Jonas po ay kinain ng dambuhalang isda at sa loob ng 3 araw naroon siya sa tiyan ng dambuhalang isda. At matapos po noon, si Jonas po ay iniluwa ng dambuhalang isda. Dito po, mga kapatid, bakit itong ginamit ng Panginoong Hesus? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, walang ipapakita sa inyo na palatandaan maliban sa nangyari sa buhay ni Jonas. Si Jonas po ang Diyos ay may magandang plano para sa bayan ng Nineve, na ang bayan pong ito ay, ang sabi, ang kanilang kasalanan ay sukdulan na sa langit. Kaya dahil sa kasalanan na iyan na umiiral sa bayan ng Nineve po, dahil diyan sa pamumuhay meron ng mga tao, nga sabi po ay sagad na, sukdulan na sa langit. Tila bagay na uubos na ang pasensya ng Diyos. Amen? Subalit sa kabila ng pangyayari pong iyon, ay nais ng Diyos na ang bayang ito ay iligtas. Hindi niya nais na sila'y mamatay sa kanilang kasamaan na ginagawa, kundi ang nais ng Diyos, maligtas sila doon sa maaring magiging kaparusahan bunga ng kanilang ginagawang kasalanan. At bilang pagmamalasakit ng Diyos sa bayan pong ito, nais ng Diyos na dalhin sa bayang ito ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na siyang kailangan ng bayang Nineve para na kung saan po ay bigyan sila ng pagkakataon magbagong buhay. Ang sabi sa sulat po sa Aklat ng Awit, kabanata po ay 107 at talata po ay 20. Pakinggan po natin, ang sabi po ay ang ganito: sa salitang pahatid ng Diyos, sa salitang pahatid ko, kayo ay naligtas sa kapahamakan na sana'y darating. Amen? Sa pamamagitan ng salitang hatid ko sa inyo, kayo ay gumaling at naligtas sa kapahamakan na sana ay darating. Amen? May kapahamakan na darating sa isang taong makasalanan, pero ang sabi po dyan sa Aklat ng Awit, ang tanging kailangan ng taong makasalanan para sa ay mailigtas, walang iba kundi ang salita na galing sa Diyos. Amen. Na kinakailangan makarating iyan sa buhay ng isang taong makasalanan. Ngayon po, dito po, nais ng Diyos na utusan o inuutusan ng Diyos si Jonas, na yung salita ng Diyos na kailangan sa bayang Nineve para po sila ay bigyan ng pagkakataon na magsisi sa kanilang kasalanan at para hindi sila mapahamak. Kita niyo po kung gaano kabuti ang Diyos? Nakikita niyo kung gaano kabuti ang Diyos? Sukdulan na sa langit, tila bagay sagat na yung pasensya po ng Diyos, pero ang Diyos pa rin gumagawa pa rin ng paraan para ang tao'y huwag mapahamak. Amen? Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Napakabuti po ng ating Diyos. Ngayon, si Jonas po, dahil hindi yun ang kanyang gusto, ang gusto talaga ni Jonas dahil sa kasamaan umiiral dyan sa bayan na yan, dahil sa ginagawa ng mga taong kasamaan dyan sa bayan pong yan, ang gusto talaga ni Jonas, parusahan sila ng Diyos. Kaya si Jonas,
na nais gamitin ng Diyos para ihatid yung mabuting balita, talagang tinatakasan ang Diyos. Tinatanggihan niya talaga ang Diyos sa plano ng Diyos para sa bayan po ng Nineveh po. Ngayon po, si Jonas sa kanya pong pagtatago sa Diyos ay isang araw, nilamon siya ng isda, dambuhalang isda. Ngayon po, sa loob ng 3 araw, naroon siya sa loob ng isda, isang araw ay niloob ng Diyos, ilabas siya doon sa tiyan ng dambuhalang isda at dinala sa bayan na nais ng Diyos, dalhin niya ang salita ng Diyos. Okay. Dumating ang biyaya ng Diyos sa bayan ng Nineveh pagkatapos ng 3 araw, amen, na si Jonas ay namalagi sa tiyan ng dambuhalang isda. Amen. Yung pagpapala ng Diyos dumating sa bayan ng Nineveh po, after na kung saan si Jonas po ay makalabas doon sa loob ng 3 araw, makalabas doon sa tiyan ng dambuhalang isda. Ano po yung palatandaan sa bayang Nineveh na galing sa langit? Na kung saan, para na kung saan ay malaman ng bayang Nineveh po na sila ay nililingap ng Diyos sa pamamagitan, sa kabila ng pagiging makasalanan po nila. Nung sandali na yan, ang tunay na palatandaan galing sa langit ay hindi po si Jonas. Ang tunay na palatandaan galing sa langit ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Na nais ng Diyos na ipinapahatid ng Diyos sa bayan ng Nineveh sa pamamagitan ni Jonas. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dito sa aklat ni Jonas, Kabanata 3, talata 1, sinabi ulit ni Yahweh kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Nineveh at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Ipahayag mo yung salitang galing sa akin, amen, na ipinasasabi ko sa iyo para doon sa bayan pong iyan. Nagpunta nga si Jonas sa Nineveh. Malaki ang lungsod na ito, aabuti ng 3 araw kung lalakarin pabagtas. Siya'y pumasok ng lungsod, makaraan ang maghapong paglalakad, malakas niyang ipinapahayag, gugunawin ang Nineveh pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Narinig niyo po? Ang mga taga roon, ang sabi po, naniwala sila na ito po ay mula sa Diyos. Yung sinasabi po ni Jonas, yung pangangaral ni Jonas, nung sandali na yan ay para sa kanila, ito po ay palatandaan galing sa langit. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang kasalanan. Ayaw ni Jonas sumunod. Pero dito po, ang nais ni Jonas parusahan ang mga taga roon, pero tingnan po natin, hindi pumayag ang Diyos na ang kalooban ni Jonas ang masunod. Amen? Hindi pumayag ang Diyos. Bakit mga kapatid? Hindi papayag ang Diyos na yung mabuting gusto ng Diyos hindi mangyari kahit sa taong makasalanan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Ipapaabot at ipapaabot ng Diyos, gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para yung mabuting kinakailangan ng isang taong makasalanan o yung makakabuti sa Kanya, hindi yan hahayaan ng Diyos na hindi iyan makarating sa taong iyan. Amen? Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan. Tingnan niyo po si Moises, di ba? Nung si Moises ay hinirang ng Diyos, ang daming dahilan ni Moises. Hindi ako marunong magsalita, tingnan mo, utal nga ako. Di ba? Ipinapaliwanag sa kanya ni Yahweh, huwag kang mag-alala, sino ba may likha ng labi mo, ng dila mo? Di ba ako? Di ba ako may kapangyarihan na para ang tao magiging pipi at makapagsalita? Ako lahat may kagagawan yan. Kaya kong gawin iyan, sabi ng Diyos. Pinaliwanag iyon ng Diyos, pero ano pa rin ang sagot ni Moises? Maghanap na lang kayo ng iba.
Di ba? Ubod tanggi po siya. Pero mga kapatid, nagalit si Yahweh kay Moises kasi puro tanggi po siya. Kasi wala pong ibang pwedeng gamitin ang Diyos sa bayan ng Israel para po sila ihango sa Ehipto. Bakit si Moises lang? Na ang daming dahilan ni Moises na hindi siya magiging karapat-dapat. Pero gumawa pa rin ang Diyos na kung saan, sabi niya, bibigyan kita ng katulong ko, ng makakatulong mo. Matupad mo lang ang ipinagagawa ko. Bakit? Ang dami niyang pwedeng dahilan. Andiyan naman kapatid, kung mahusay magsalita, ba't hindi na lang siya? Alam niyo kung bakit? Kahit ang Diyos hindi nakatingin ko anong pagkukulang meron ka. Ang Diyos nakatingin ko ano meron sa puso mo. Ano nakita ng Diyos sa puso po ni Moises? Alam niyo po, si Yahweh po, nung panahon na yan, sa aklat ng Exodus po, alam natin si Moises ay lumaki po na kung saan sa pangangalaga po ng pinalaki po siya ng prinsesa ng Ehipto. Ngayon po, isang araw, si Moises dumalaw sa kanyang mga kababayan. Nakita ni Moises yung hirap ng kanyang mga kababayan, yung pang-aapi sa mga Israelita ng mga Ehipsyo. At nakita niya yung isang Israelita ay sinasakta ng isang Ehipsyo. Kaya ginawa ni Moises, pinatay niya po iyon. Amen? Yung Ehipsyo po na yun, pinatay ni Moises, palatandaan na kung saan yung puso ni Moises ay para sa kanyang mga kababayan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus na walang pwede makipaglaban para sa kanyang mga kababayan, kundi si Moises lamang. Yun ang nakita ng Diyos sa puso ni Moises, kaya kahit tumanggi po si Moises, hindi pa rin pumayag ang Diyos na hindi maganap ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng taong ito. Amen. Kung anong kalooban ng Diyos, nais ng Diyos, matupad iyan sa buhay mo. Amen. Payag ka ba na kagaya ni Jonas, maaari kagaya po ni Moises, ay yung nais at magandang panukala po ng Diyos ay magkaroon ng katuparan sa pamamagitan mo. Kung tayo tinawag ng Diyos sa gawain na to, may magandang plano ang Diyos, hindi lang para sa iyo, kundi para sa mga mahal mo sa buhay. At ang nais ng Diyos, magamit ka ng Diyos para matupad ang magandang plano ng Diyos para sa inyong mga mahal sa buhay. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Kaya ang tunay nung sandali na yan, na palatandaan para po sa bayan na ito ng Nineve, na palatandaan mula sa langit ay walang iba, kundi yung salita na kanilang narinig, na pinapahayag ni Jonas nung oras na yan, maghapon siyang binagtas yung bayan na yan, at ipagsigawan ang salita po ng Diyos, at ang sabi ng mga taga roon, pinaniniwalaan namin na ito ay salita ng Diyos para sa amin. Amen? Palatandaan ng paglingap ng Diyos sa amin sa kabila ng aming pagiging makasalanan. Yung paglingap ng Diyos sa bayan po ng Nineve, naranasan mo na ba? Ha? Diba? Kung sila inabot ng Diyos sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan, ginawa din sa atin ng Diyos iyan. Amen? Ipinarana sa atin iyan ng Diyos. Dumating sa takdang oras ang salita ng Diyos. Amen. Para makilala natin ang Diyos nito na tayo po ay mailayo sa tiyak maari na kapahamakan kapag tayo nagpatuloy sa ating kasalanan. Amen. Purihin po natin ang ating Jesucristo na ang sabi minsan ng Panginoong Jesus doon sa taong pinagaling niya ng 38 taon ng paralitiko, pinagaling ng Panginoong Jesus, na nung pagalingin ng Panginoong Jesucristo, nung magkita sila muli doon sa templo, ang sabi ng Panginoong Jesus, huwag ka nang magkasala muli. Huwag ka nang magkasala muli, baka meron pang masigit na masamang mangyari sa iyo. Amen? Kita niyo po yun? Ikinatagpo na siya agad ng Panginoong Jesus para na kung saan mailigtas na siya doon sa maari pang mas ikakapahamak niya. Yung paglingap na yan, naranasan natin iyan. Marami na sa panahon po na to, minsan ang paglingap ng Diyos binabaliwala ng maraming tao. Amen? Kaya minsan, kung kailan napahamak na, saka pa lang minsan naaalala si Lord. Amen? Diba?
huwag na natin hintayin yon. Kasi hindi talaga hinihintay na mapahamak ka muna bago mo siya makilala. Hindi niya hinanais na hayaan mo yung bayan ng Nineveh, mapahamak muna sila bago kumilala sa akin. Pero anong ginawa ng Diyos? Hindi niya hinayaan humantong sa kapahamakan ang mga tao pong ito. Amen? Inabot sila ng ating Panginoong Hesus Kristo. Salamat sa Diyos. Papurihan po natin ang ating Panginoong Hesus. Dito po, ang isa pong ginamit dito sa ating binasa po ay yung reyna po mula sa timog na ang sabi po dyan, titindig din ito pagdating ng panahon laban sa lahing ito upang hatulan ng kaparusahan ang lahi pong ito. Anong dahilan po dyan? Dahil ang sabi niya, buhat sa dulo ng daigdig, ang tao na to, ang reyna po na ito ay hinanap si Solomon para lang mapakinggan si Solomon. Amen. Para lang mapakinggan si Solomon. Mapatid sa ating Panginoong Jesucristo, maraming kumikilalang at naniniwalang may Diyos. Amen. Naniniwala tayong may Diyos, kinikilala natin, sinasabing si Jesucristo ay Panginoon ng buhay po natin, pero bilang Panginoon ng buhay po natin, paano tayo nagpapasakop? Bilang Panginoon ng buhay natin, sinusunod ba natin siya? Kasi kung paano mo kinikilala ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay po natin, ganun mo rin siya bibigyan ng panahon sa buhay mo. Amen. Kung yung pagkilala natin sa Kanya ay talagang Panginoon ng buhay po natin, hindi mo hahayaan na kung saan, kung kailan ka lang may panahon, saka kalalapit sa Kanya. Kung kailan ka lang may panahon, saka ka lang makikinig sa Kanya. Kung kailan ka lang may panahon, saka ka lang susunod sa Kanya. Amen? Kung tunay na siya ang Panginoon ng buhay natin, bibigyan mo siya ng oras sa buhay mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dyan ay, ang ganito, ang babae po na ito, ang reyna po na ito, buhat pa sa malayo, sa dulo ng daigdig, ay pumunta pa kay Solomon para mapakinggan lang si Solomon. Sa pamamagitan ng salita o karunungang ibinigay ng Diyos kay Solomon, ay kinilala ng babaeng ito ang Diyos sa kanyang buhay. Kinilala ng reynang ito ang Diyos sa kanyang buhay sa pamamagitan ng mga salitang napakinggan niya kay Solomon. Na yung mga salitang napakinggan niya kay Haring Solomon ay nabatid ng reyna po na ito na yon ang tunay na mabuti at yung mabuting lahat ng sinasabi at inaaral ni Solomon ay walang ibang pinanggagalingan kundi ang Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa isang bahagi ng Ebanghelyo, lalo sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang kabanata po ay 11 at talata po ay 27. Pakinggan po natin ito. Samantalang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa iyo." Sino po yon? Si Maria. Kaya nga sa mapalad, di po ba? Pinagpala higit sa babaeng lahat. Bakit si Maria pinagpala higit sa babaeng lahat? Kasi naniwala siya sa salita ng Diyos. Yung salita ng anghel na pinadala po sa kanya, tinanggap niya na yun ay salita ng Diyos. At ang sabi ni Maria, mangyari iyan sa buhay ko. Maganap iyan sa buhay ko, yung ayon sa salita ng Diyos na hinatid mo sa akin. Ang sabi ni Maria sa anghel na yan, kung anong layunin ng Diyos, andi dito ako, alipin ng Diyos, matupad lahat iyan sa buhay ko. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi ng ating Panginoong Jesus, karugtong ng pangungusap na iyon, buhat sa babaeng sumigaw na mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa iyo, ang sabi ng Panginoong Jesus, ngunit
Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Amen. Kinilala ng reynang iyon na yung mga salita galing napapakinggan niya kay Solomon ay salitang galing sa Diyos na dapat niyang gawin sa buhay niya. Amen. Kaya ang sabi po diyan, tingnan niyo yan. Kahit anong layo ng pinanggalingan ng taong ito, sinikap niya marating kung saan naruroon si Solomon, mapakinggan lang si Solomon at makilala niya ako sa kanyang buhay. At tanggapin ako sa kanyang buhay. Sabi po ng Panginoong Hesus, higit na dakila kay Solomon ang naririto sa harapan ninyo. Amen. Hindi nyo na kinakailangan, kagaya ng reynang iyon, dumako-dako pa kung saan dako para lang mapakinggan. Amen. Para na nung sandali na yon na sa pamamagitan ni Solomon, malaman po ng babaeng ito na ang paglingap ng Diyos ay dumating sa daigdig na ito nung panahon pong iyan sa pangitan ng mga salita na hatid sa kanila ni Solomon. Yan sabi ng Panginoong Jesucristo, kung dumating sa pangitan po ni Solomon ang pagkalinga ng Diyos at kinilala ng babaeng ito, higit na dakila ang naririto sa inyong harapan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Hallelujah. Kaya para sa babae nung sandali na yan, ang tunay na palatandaan galing sa langit ay yung salitang nais siyang marinig buhat kay Solomon. Amen. Na kinikilala niyang salita ng Diyos. Si Juan Bautista ay naparito sa daiya na kung saan ay sinugo ng ating Panginoong Jesucristo si Juan Bautista para mangaral ng salita ng Diyos. Amen. Mangaral po siya ng salita ng Diyos na ang sabi po dito sa Ebanghelyo po ni San Mateo, kabanata po ay 21 at talata po ay 32. Papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon ay ang ganito. Sabi niya, sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ito'y talinhaga doon sa dalawang anak na inutusan pumunta sa bukid. Pero ang isa, ang sabi niya, opo, pero hindi pumunta. Yung isa naman, ang sabi ng isa ay, ayaw ko, pero nagbago yung isip niya at pumunta po roon. Kaya ang tanong dyan, sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakakatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinangangaral ang matuwid na pamumuhay at hindi nyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Andoon na yung palatandaan galing sa langit. Amen? Na yung palatandaan galing sa langit ay yung mga salitang ibinabahagi sa kanila ni Juan Bautista nung panahon po na yan, na naririnig ito ng mga dalubhasa nung sandali na yan, ng mga Pariseyong tulad nito nagtatanong sa ating Panginoong Jesucristo, na naririnig nila po iyon. Subalit hindi nila pinaniniwalaan. Bakit hindi nila pinaniniwalaan? Minsan tinanong sila ng Panginoong Hesus, kanino nagmula ang kapangyarihan, ang karapatan ni Juan Bautista para mangaral at magbautismo? Sa tao ba o sa Diyos? Nung tinatanong ito ng Panginoon sa mga taong iyon, hindi sila sumasagot. Kasi kapag sinabi nilang sa tao, natatakot silang batuhin ng mga tao kasi para sa kanila, si Juan Bautista ay propeta ng Diyos. Na sa pamamagitan ni Juan Bautista, dumating sa kanila ang paglingap ng Diyos. Kaya yung mga makasalanan tulad ng mga publikano, masasamang babae, na kinikilala na ang paglingap ng Diyos sa kanila ay dumating sa pamamagitan ni Juan Bautista,
kinilala nila ang salita ng Diyos na ipinangangaral ni Juan Bautista at nagiging dahilan ng pagbabago ng kanilang buhay. Subalit kapag sinabi nilang ng sandali na yan na ang karapatan ni Juan Bautista ay galing sa Diyos, sasabihin sa kanila ng Panginoon, ba't hindi nyo pinaniwalaan? Amen? Ando doon na yung paglingap ng Diyos. Nakarating na sa kanila ang paglingap po ng Diyos. Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, binabaliwala ng mga taong ito ang paglingap ng Diyos. Amen. Sabi ng Panginoong Jesus, higit na dakila ang naririto sa inyong harapan. Higit kay Jonas, higit kay Juan Bautista, higit kay Solomon. Bakit nasabi niya ang higit na dakila? Kung ang pagmamahal ng Diyos ay nakarating sa inyo, ang paglingap ng Diyos ay nakarating sa inyo sa pamamagitan ng salitang ipinahatid ko sa inyo, sa pangitan ng mga propetang ipinapadala ko sa inyo, ang sabi ng Panginoong Hesus, ako na parito, hindi lang para dalhin sa inyong salita ng Diyos, kundi para ialay ang buhay ko para sa inyo. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Naparito ako hindi lang para sa kaligtasan ng Israel, hindi lang para sa kaligtasan ng panahon na yan ng mga tao sa panahon ni Solomon, hindi lang para sa kaligtasan ng mga sa bayan ng Nineve, kundi ang sabi ng Panginoong Hesukristo, naparito ako para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Amen? Dahil iaalay niya na ang sabi po, ang sinumang manalig sa ating Panginoong Kristo ay hindi mapapahamak bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Kristo. Ang Panginoong Hesus, minsan sinasabi niya nung siya'y nangangaral, ang sabi niya sa kanyang mga alagad, ipinahayag niya nung sandali na yan, yung mga mangyayari sa kanya. Ang sabi ng Panginoong Hesus, nung kilanling siya ni Pedro, kayo nga po ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Hesus kay Pedro, mapalad ka Pedro sapagkat ang kapahayagang iyan ay hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos. Amen? Nabatid ni Pedro na ang paglingap ng Diyos, ang pangako ng Diyos na kung saan pagliligtas sa pamamagitan ng bugtong na anak ng Diyos, pangako ng Diyos na darating na Mesiyas ay nahayag kay Pedro, nakilala niya na ang katuparan na iyon ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo ay ang ganito. Ang sabi po dyan sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 16, at talata po ay 21. Ito po ang pinapahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan at ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa 3 araw siya ay muling mabubuhay. Sabi ng Panginoong Hesus, kung ang bayang Nineve matapos na kung saan, sa loob ng 3 araw na namalagi si Jonas sa tiyan ng dabuhalang isda, matapos 3 araw, dumating ang kaligtasan para sa bayan ng Nineve. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, sa loob ng 3 araw, ang sabi po dyan, pahihirapan ako, mamamatay ako, pero sa loob ng 3 araw, muli akong mabubuhay para tiyakin sa inyo ang inyong tiyak na kaligtasan. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah. At yan po mga kapatid na kung saan ang Panginoong Hesus ang siyang palatandaan buhat po sa langit. Ang sabi dito sa aklat ng mga Gawa, Kabanata po ay 2 at talata po ay 31, sinasabi po ang ganito. Sa talata po ay 31, ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin, hindi siya
pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Amen? Ang sabi po, yung hula na yun ni David, na sinasabi ni David po, na kung saan hindi sa pinabayaan sa mundo ng mga patay, ang sabi po dyan ni Pedro nung siya'y nangangaral, yan ang hinulaan ni Haring David. Itong si Jesus na muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa lahat ng bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu at ito'y kanyang ipinagkakaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Hindi umakyat sa langit si David, ngunit siya ang nagsabing, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa lubusan kong maipasuko sa iyo ang kaaway mo. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinapako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Na ang Kristo na ito na ipinapako nyo sa krus, ang sabi niya, ang taong ito, siya ang Mesiyas. Siyang ipinangako ng Diyos na ating tagapagligtas. Nasaksihan ninyo ang lahat ng ginawa ni Jesus. At lahat ng ginawa niyang kabutihan, palatandaan ang paglingap ng Diyos ay dumating sa inyo. Lahat iyan ay inyong nasaksihan. Amen? Lahat iyan ay inyong nasaksihan. Ang sabi po ni Pedro, mga kapatid, palakpakan po natin ang ating Jesucristo. Na matapos pong ipahayag ni Pedro yung katotohanan na yan, ang sabi po, yan ang palatandaan galing sa langit, yung ipinapako nyo sa mga makasalanan. Amen? Nabagabag ang kanilang kalooban at ang sabi nila, ano ang dapat naming gawin? Sabi ni Pedro, magsisi kayo sa inyong kasalanan. Amen? Mga kapatid sa Panginoong Jesus, ang tanda buhat sa langit, nagdadala ng liwanag sa atin. Amen. Ang tanda buhat sa langit, umaakay sa atin sa isang matuwid na pamumuhay. Amen. Ang sabi po, humayo kayo at ipangaral ninyo sa lahat ng bansa ang mabuting balita at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Ano yung palatandaan na dumating ang paglingap ng Diyos? Sabi po, ipangaral nyo ang salita ng Diyos sa lahat ng bansa. Amen. Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay 24, talata 14, ang sabi po dyan, ipangangaral ang mabuting balita sa lahat ng dako bago dumating ang wakas. Ipangangaral ang mabuting balita sa lahat ng dako bago dumating ang wakas. Ang tanong, nakita mo na ba ang palatandaan buhat sa langit? Tinanggap mo na ba ang palatandaan buhat sa langit? Anong ang idinulot nito sa buhay mo? Kanina sinasabi ni Father, dapat bilang mga Kristiyano, ang buhay po natin nakaka-impluwensya. Amen. Nakaka-impluwensya, mga kapatid, para ang tao mailapit sa Diyos. Tayo na kumilala kay Kristo ang isang palatandaan mula sa langit. Dahil ang sabi ng Panginoong Jesus, ginagawa ko kayong ilaw sa sanlibutan. Amen. Amen. Ginagawa ko kayong ilaw. Ang sino mang nananalig kay Kristo ay hindi lalakad sa kadiliman. Amen. At ang taong hindi lumalakad sa kadiliman ay isang palatandaan buhat sa langit na nagdadala ng liwanag sa daigdig na ito. Sabihin mo sa katabi mo, sister, ikaw yan. Amen? Kaya yung liwanag na yan, mga kapatid, ay panatilihin natin. Hindi lang natin ibahagi ang salita ng Diyos, ipakita din natin sa pamamagitan ng ating buhay araw-araw. Tumayo po tayo lahat.
Yuko po natin ang ating ulo. Lagay niyo po sa tapat ng puso niyo po yung dalawang kamay. Kung nag-isa at nalulumban dahil sa hirap mo tinataglan, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siyang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Ang tandang ito mula sa langit, tinanggap mo na ba sa buhay mo? Hinayaan mo na ba siyang maghari sa puso mo? Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makaasa. Ang tanda na yan na buhat sa langit ay laging kumakatok sa pintuan ng puso natin. Siya ang dapat tanggapin at kinalin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi mo pagkatatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay. Siya ang dapat tanggapin at kinalin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Sa habang panahon. Si Jesus ang tanda buhat sa langit. Nasa gitna ng mga kapighatian sa buhay po natin, lagi siyang kumakatok sa pintuan ng puso natin. Na kapag pinagbuksan natin ang pintuan ng puso natin, isa lang ang kanyang pangako, sasaluhan kanya sa pagkain. Siya ang kaloob sa atin ng langit, na dala niya ang lahat na makakabuti sa atin. Naiwan ka man ng lahat, hindi kanya iiwan. Yan ang kanyang pangako, hindi kanya pababayaan. Sabihin natin, Ama naming nasa langit, salamat sa paglingap mo sa buhay ko sa pamamagitan ng bugtong mong anak na si Jesucristo na ipinagkaloob mo para sa kaligtasan ko. Pinagbubuksan ko ngayon ng pintuan ng aking puso at tinatanggap ko si Jesucristo, ang bugtong mong anak na aking Panginoon, tagapagligtas, Hari at Diyos ng aking buhay.
Panginoong Heso Kristo, manahan ka sa puso ko. Manahan ka, maghari ka sa buhay ko. At tulad ng iyong pangako, huwag mo akong iwan, huwag mo akong pababayaan. Lubos akong umaasa at nagtitiwala sa iyong pag-ibig, sa iyong pagkalinga, sa iyong pagmamahal, tiyak na ako ay ligtas. Panginoong Jesus, dinggin mo nawa at ipagkaloob sa akin ngayon ang aking mga kahilingan. Taas natin yung ating mga prayer request o kahilingan kay Lord. At panandalian tayong tumahimik at hingin niyo po sa Kanya ngayon. Ibulong niyo sa Kanya ang nais niyo po. Kung naibigay niya ang Kanyang kamay para ipako sa krus para sa ating kaligtasan, huwag ka mawala ng pag-asa. Hanggang ngayon ang kamay na yan, hindi lang para sa pagkapako sa krus, kundi para sa tuwing tatawag ka, ay nakalaan para sa iyo. Ang kamay mo, O Diyos, na may kapangyarihan para kami pagalingin sa aming karamdaman at ang lahat ay mapagaling sa karamdaman. Kamay na hinihiling namin, siyang humipo sa amin ngayon. At anumang mga sanhi ng karamdaman sa aming katawan, dalangin namin, Panginoong Hesus, inyong pawiin at ipagkaloob sa amin ang lubos na biyaya ng magandang kalusugan at kalakasan maging sa aming mga mahal sa buhay. Abutin mo po sila na yung pagpalang kamay, maging ang aming mga ka-prayer partner o Diyos na may nasa banig ng karamdaman. Kagaya ni Sister Terry, Panginoong Hesus, ni Nanay Rosalihan, Panginoong Heso Kristo, si Sister Jing Castillo, O Diyos, si Sister Wing, O Lord, na lingkod choir mo, O Diyos. Abutin mo po sila ng pagpalang kamay at ipagkaloob ang kagalingan. Maging ang lahat ng mga mahal sa buhay ng bawat naririto ngayon, Panginoong Hesus, ipagkaloob mong kagalingan at magandang kalusugan. Salamat, dakilang Diyos, buhat sa kayamanan mong hindi nauubos. Dalangin ko, Ama, ipagkaloob mo ang lahat ng kanilang kahilingan ngayon. Punuin mo sila araw-araw na mabubuting bagay na kanilang kailangan, dakilang Diyos. At dalangin ko, Ama naming nasa langit, pagpalain mo ang kanilang mga among pinaglilingkuran, dakilang Diyos, at gawin din po ang mga amo na to, Diyos, na magiging pagpapala para sa kanila. Maghari sa tahanan ng kanilang pinaglilingkuran ang kapangyarihan mo, Diyos, ang kapangyarihan ng iyong banal na pag-ibig. Salamat, dakilang Ama, sa iyong lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan at pasalamatan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Mahal po kayo ng Diyos at patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give
Manatili po tayong nakatayo at atin pong dasalin ang Salmo 91. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon moog katahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim na kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo'y mga leon, ahas na babagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak na ang tatamoy nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen.